Dito, sa aking panayam kay dating PDEA Director, Dinis Santiago, tahasan niyang sinabi na itong si Arnie Tevez ay gumagamit nga ng illegal na droga. At maliban pa sa paggamit ng illegal na droga, protector pa at nag-aalaga ng mga makakaliwa. Ibig sabihin, yung mga taong labas na tinatawag na New People's Army. Pero isang politiko, yan ang nakakatakot eh. Kaya malakas ang loob ni Tevez na mag-ano dahil nga may mga private army. Kita nyo naman ang nangyayari sa kanyang lalawigan. Patayan. Kaya yung ibang tao dyan, mga takot eh. Ngayon, dito kay Byron o kay Banat Bay, i-explain mo. Ha? Yung pinagtatanggol mo na adik, na isang pugante, na isang wanted, na isang tao na lulong din sa illegal na droga, na hindi na rin alam kung ano mga pinaggagawa niya, todo depensa ka. Nakakahiya. Di ba? Ikaw nagsasabi, pag mali, ipagtanggol, purihin. Di ba? Di ba? Ngayon, yung ipinagdedepensahan mo, adik. Kauri mo ba, Byron? Ha? Buki ng ina mo? Ha? Kaya pala parehas kayo ng utak kasi nga parehas kayong ng pag-iisip, mga putang ina ninyo. At doon sa mga defender na todo depensa kay Tevez, yan, i-explain nyo. Gumagamit ng illegal na droga. Ha? Mahirap ribatan yan. Ang na mismo nagsabi, dating PDEA chief at dating chairman ng Dangerous Drug Board. At take note under Duterte administration yan. Si Dinis Santiago na naging chairman. Ha? Ako, ang dami niyang pinangalanan ng mga mayor, politiko, pero ni isa ni wala siyang naipakulong o napakonvict tungkol sa mga pinangalanan niya sa drugs. Una-una, yung NDIS is a secret document yan. Opo. Hindi mo pwedeng i-open basta-basta yan. Kaya lang kami nakakaalam dahil kami may access kami, nasa office namin yung NDIS under DDB yan. Opo. Oh, yung iba hindi basta makaka-access dyan. Maski humingi ka, hindi ka bibigyan. Kasi makita mo yung halimbawa, isang politiko, isang big businessman, nakalista ron, eh hindi naman validated. Paano sir, yung mga napangalanan doon, pero hindi naman na-convict, hindi naman nakakasuhan, pero kaya yan ang inabot. Hindi nga, kaya ang sabi ko, iniingatan namin magsama sa listahan. Pag nasama ka sa listahan, ang hirap magbuga. Opo. Ang example ko, si Arnie Tevez, sabi, kumamin sa akin si Arnie Tevez na tumitira siya control eh. Itong wanted na congressman? Barka, kaibigan namin yan, taga Negros Oriental yan. Yes, sir. Tapos nagulat ako, nung huli din yung kanyang, nandoon ang base ng NPA sa Catalina. Nandoon yung nung raid din ng sa Catalina nakalukoy. Nandoon ang mga leader ng NPA. Sabi ko, tang ng Arnie, siya may control ng NPA dito. Alam mo namang NPA, mga alaga rin ng politiko yun. Sir. Ang ribatan nyo. Ha? Ito ang ipaliwanag ninyo. Ha? Yung ipinagtatanggol ninyo at dinidepensa ninyong adik, ha? Nagpuprotekta ng mga kriminal, na nagpuprotekta ng mga black army. Yan ang i-explain ninyo. Ha? Hindi yung putang ina ninyo, bakbak kayo ng bakbak sa gobyerno na pinatutupad lang ang dapat ipatupad, eh mabuti na lamang sa isang kanliderato ng kasalukuyan House of Representatives at yan ay sa katauhan ni House Speaker Martin Romualdez, naputol ang kawalang hiyaan na ginagawa ng Arnie Tevez na adiktos. Ayon kay General Santiago. Ha? Nako po, napakahirap iribat yan. Napakahirap ng mga defender vlogger. Hindi ako ang gumawa ng kwento. Hindi sa akin nanggaling ang salita na gumagamit ng illegal na droga si Arnie Tevez.
Yan ay galing kay dating PDEA Chief at dating Dangerous Drug Board Chairman at dating Bucor Chief, dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na may apat na star sa balikat. Dating hepe ng mga ng military. Now, credible. At maliban sa credible, walang record na nagawang masama at walang record ng negative sa gobyerno nung nasa panahon niya ng kanyang panunungkulan. Mahirap yun, iribat. Credible ang nagsalita sa katauhan ng isang Dionisio Santiago. Kaya doon sa mga defender ni Tebes, tigilan nyo ng kalukuhan nyo. Makipagkaisa na tayo sa gobyerno. Suportahan natin ang mabuting gawa. Itakwil ang mga masasamang gawain kagaya ng mga pinagagawa ni Tebes na ngayon ay lumulutang na. Kung wala pang namatay doon sa bayan ni Tebes na gobernador, hindi natin malalaman ang kawalangian. Mismo si dating Pangulong Duterte na nagsabi, nasa narcolis daw yan si Tebes. Pero hindi niya pinangalanan, hindi niya kinasuhan. Di ba? Nakakahiya. Kaya salamat na lang talaga sa leadership ni Speaker Martin Romualdez at inaksyonan niya ang mga pinagagawa ni Arnie Tebes ng mga illegalista. Kaya, paano ba yan, mga defender ni Tebes? Magjakol na lang kayo, puki ng ina ninyo.